Sa panalangin. Pagkita ka aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri, pinasalamat ang panaming Panginoon sa oras nito na muli. Bawat isa ay kanipin mo sa lugar na ito. Upang patuloy kami mga lalak sa iyong presensya. At patuloy po kami, patuloy na muli, lumalapit na may pagpapubag puso. Continue to cleanse us, purify us, sanctify us, Lord, sa oras nito upang malaya ka pong mga kilos sa aming kalagitnaan sa oras nito. Upang sa aming pag-aaral ng salita, ikaw po ang siyang pumilos sa tulong mo ng isang kong spirito, siyang mamuna. Pag-reveal po sa bawat isa, Panginoon, sa bawat puso, Panginoon. Open our spiritual eyes, ears, Panginoon, our heart, Panginoon, upang salita mo na aming maririnig, Lord. Ay maging kalakasan, kagalingan, at maging sandigan namin at patuloy lumakas sa aming pananampalataya sa iyo, Lord God. Ihanda mo kami, Panginoon, sa darating, Panginoon, ng mga araw, Lord God. At patuloy na ikaw ang aming tinataas, Lord God. Ikaw ang aming tinatakila. Sa pagpagod ito, wala na pong iba at ikaw ang patuloy namin pinasalamatan sa pangalan po ng Diyos na Kristo. Amen. Lord God. Sa mapagpalang umaga po, mga kapatid. Bago po tayo magsimula sa ating Word of God, ay masama namin yung let's read again yung 1 Samuel chapter 3, verse 19. Chapter 19. Basahin po natin kasi yung word po na ito is bilang sa akin, kundi sa ating lahat. Ayan po. So, kung hindi tayo nakakabasa ng salita ng Diyos, dito po, magbasa tayo. Amen? So, 1, 2, 3, let's read. As Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fail. Verse 20. All Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was confirmed as a prophet of the Lord. Amen. Verse 21. And the Lord appeared again at Shiloh, because the Lord revealed himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord. Amen. Amen. So, we're being established by God. Amen. Sino nag-establish sa atin? Diyos. In times of Samuel, times of Prophet Samuel, ang nag-establish sa kanya ay si God. Ngayon po, we are here in this church kasi we want to be established. Amen. Kasi po, kung naniniwala kayo, question, do you believe that words have power? Amen. Amen. But not all words have the same equal of power. Amen. Kasi ang words po, it cause war. It cause destruction. And words also heal and restore. Kung na-destroy yung family, yung words din po, ito po yung mag-restore ng relationship. Kung words ang nagdeklara ng giyera, ang words din po, it can restore peace. So sabi nga po sa Proverbs 18:21, it reminds us that death and life are in the power of tongue. And those who love it will eat its fruit. So what is the big idea? When God establishes people, ibig sabihin po, you carry. Kung ano yung dala-dala ni Kristo, kung sino ang tumanggap sa niwala kay Kristo, you also carry. Ano yung carry niya? He carry the life. Amen. Yun sa inyo. Kung ano yung sinasalita ng Panginoon,
nasa sa atin, yun din yung binibitawan natin salita. It brings life, authority, and victory. At yun po ay long lasting. Kasi po ang salita ng Diyos ay forever, buhay. Kasi ang mundo, lilipas, pero ang salita ng Diyos ay pangailanman. Amen. Sabi sa 2 Corinthians, mabilis na po tayo. 2 Corinthians 1:21-22. Yan po sa next slide na. Sabi sa 2 Corinthians 1:21-22. Now you establish, sino po? Si God, you establish us in Christ and anointed us in God. Verse 22, who also sealed us and gave us the Spirit in our hearts. Flesh. Amen? Sino po yun? It is God who established us and stand firm in Christ. He anointed us and put His seal, His Spirit, nag-deposit na sa, dineposit po sa bawat isa atin. So the Hebrew word establish is aman. A-M-A-N. Aman. Ibig sabihin po, to uphold or secure or to support, to make secure. So, as a believer of Christ, we go to church kasi nais natin establish sa Panginoon. Gusto natin ma-establish yung salvation natin. Amen po. Sino ba kayang pumunta sa langit? Amen. Yun yung priority. Paligtas ka sa pamagitan ng Yesu Kristo. You cannot be established or you cannot have intimacy with the Father kapag wala ang Panginoong Yesus. You cannot have intimacy with the Father kung ang Panginoong Yesus ay lagi natin inietsakwera. So, paano tayo magkakaroon ng intimacy sa Father? In the name of Jesus. So, let's raise our right hand. Para maano tayo. Mag-isip-isip tayo. Amen? So, lagay natin sa ulo. Sabihin natin, Father God, establish me. In the name of Jesus. Amen. Glory to God. So, like Samuel, he established by God. So, diba? Sa buhay natin, ang Diyos may iba-ibang establishment o iba-iba yung binibigay na gift o ministry sa atin. Pero ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ito. So, naniniwala tayo na prophet or exist yung function. Yung function ng prophet ay either inside of this verse, one of us. Kasi nga lang po, hindi lang tayo aware. Kasi pag sinabing prophet, alam naman natin, seer. Yung how many times or years ka na nanalangin, pero kapag sa isang salita ng Diyos mula sa kanyang propeta, andun agad yung answer. Yun ang prophet. Yung function. So, God established His people to have a secure salvation, protected from the enemy's attack, and your words carry may kapangyarihan ng Santo Spirit. May laman yan, may weight yan.
Kaya po, katulad nga po na nagtatayo ng bahay, may nagtayo sa pato, may nagtayo sa buhangin. Amen? Nakikita naman po natin yan. At tumating ang bagyo, siyempre po, alin ang unang maano? Sa buhangin. Susunod yun sa bato. Okay? Ganun po ba yun? Kasi yung panahon ngayon, iba na. Kahit may semento, pinapasok ka pa rin ng tubig. So, ganun din po yung sa tao. Ang salita ng tao o political words niya ay may weight, pero walang nangyayari. Ibig sabihin, kahit anong salita mo, kahit gano'n pa kabigat yung binabato mong salita, pero hindi naman nakikita yung pagbabago, walang pagbabago nangyayari sa paligid, it's useless, it's empty. Ganon din po sa atin. Kahit anong bato ko ng salita ng Diyos sa inyo, kung ang motibo ko ay hindi naman sa Diyos, kung hindi nanggagaling sa Diyos, ang lahat ng sinasabi ko is useless, empty. Kung sinasalita ko sa inyo ay nakakasakit, o yun ang motibo ko para masaktan kayo, sino magkakasala? Hindi ako. Pero kapag ang salita ng Diyos ay dumating sa akin at ito'y nagsalita sa inyong puso at kayo nasaktan ng matigas yung puso at nabago kayo, ibig sabihin, ang Diyos ang nagsasalita. Ang Diyos ang nagsasalita at kumikilos sa iyo. Hindi ako. Kaya po kapag nagsasalita dito ang isang pastor, o tuwid sa pastor, ang tingnan niyo po ang Panginoong Hesus. Kasi kami po ay servant lang. At tinitignan po natin kapag may tumatayo dito ay yung salita ng Diyos. Kasi narito tayo to establish the word of God. Kasi ang Diyos ang nagtalaga at siya ang mag-establish sa bawat isa sa atin para tayo ay ma-equip. It depends on our hunger. Kung ang hunger mo ay magpastor, yan ang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Kung ang hunger mo ay maging evangelist, yan ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Through the words of the Holy Spirit, ayan ang magiging sa iyo. Kung ang ministry mo is a prayer, unti-unti, makikita mo, dinadala ka sa prayer. At lahat ng dinadalangin mo, makikita mo bakit. Nagkakaroon ng answered prayer. Merong nagte-testimony, nagpapasalamat na siya ay sinagot ng Diyos. So yung bawat panalangin natin, kayo nakikisa sa ating ministry, God is with you. God is with us. Kaya huwag tayong magsawa manalangin sa isa't isa, lalo na sa mga ibang tao. Kasi we offer sacrifice for righteousness sa ibang tao. We offer sacrifice, what means not just things. We offer prayer sa other people. Kaya po, minsan ang mga tao natatakot. Natatakot sa mga kulang, sa mga salita ng matanda, na ganito ang mangyayari, ikaw, anak ng Diyos, bakit ka natatakot? Ang Diyos mo ay makakapangyarihan pa sa lahat. Amen? Bakit ka natatakot sa aswang? Bakit ka natatakot sa mambabarang? Kayo ang Diyos mo ang may lalang ng lahat. God established you. So, huwag kang matakot. Amen? Huwag kang matakot sa gawa ng kaaway. Kasi if you are rooted in Christ, walang makakapulot sa iyo. Dahil hawak ka ng Panginoon. You are secure, your salvation, you are protected from the worst of the enemy.
Amen po ba? Amen? Number 2, the power of Spirit-filled words. Sabi po sa John 6 verse 63, it is the Spirit that wicked, that the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and They are life. so when God establishes you, the power that you speak, Spirit-filled yan. Kaya nga po, nung si Eliseo, bago niya, nakuha niya na yung mantle ni Elias. So, meron ng mga bata, nagtok siya, kalbo-kalbo. Not aware of the power that he is holding. Siguro sa inis ka. Nakapagsalita siya. At, lumabas na lang yung mga oso sa gilid at patay yung mga bata. So, tayo din po, if we are establishing Him, kung tayo ay na-equip ng Panginoon, we must very careful sa ating mga sinasabi. Kasi, death and life are in the power of the tongue. Kasi nga po, ang tongue natin, ay yan magsiga at maging destruction ng isang forest. So, kailangan talaga natin maging mahinga. Lalo na kung meron tayo mga bagong members or sa group. Kasi kapag nakakitaan tayo ng ganyan, ay kung sa akin din naman titignan ko, negative impact na agad yun. Kahit kayo naman po, kapag nakarinig kayo negative impact, ayaw nyo din naman nun. Kasi ang Diyos ay Diyos na ayusan. So, lahat ng negative na siya ng Panginoon. Kasi kailangan ma-align tayo. Para maggamit tayo ng Panginoon, ang lahat, ang hindi karapat-dapat sa atin ay isinisiwala at inaalis. Para ang Diyos ay makakilos sa buhay natin. At ang Diyos ay may align yung lakad natin at siya ay mapangaralan at mataas din sa ating sariling gawa kundi sa gawa. Kaya po, there is vast difference between fleshly words and spirit-filled words. Even in Scripture, if you use wrongly, kapag ang salita ng Diyos ay nagamit mo ng mali, ay mali rin ang makakaya natin. Kaya po, remember in Matthew 4, when Satan told Eve, di ba po, verses with Jesus in the wilderness. Ganun ang gawa ng kaaway. I-twist niya yung salita. Kaya kapag mali ang na-pick up namin, ikawawa yung nakikinig. Kasi yung napakinggan nila ay iba pala doon sa salita ng Diyos. Kaya po, yung salita, for example, ang salita ay naihagis sa semento at yung isa sa lupa. The same seed planted in fertile soil can produce life. Words without the Spirit, walang buhay. Pero kapag ito ay may buhay, Spirit-filled, ang lahat ng yan ay may pangyayari. Amen? Kaya po nalaman ng mga Israel na si Samuel ay isang propeta ng Diyos kasi lahat ng kanyang sinasalita ay nangyayari. Walang hindi nangyayari. Ngayon po, bawat isa sa atin, nasa atin ang Panginoon sa Kristo. We carry the office of function
ng ating Panginoong Kristo. Kasi tayo na yung narito ngayon. Tayo yung ginagamit ng Panginoon para mag-share ng salita ng Diyos. Tayo mag-share ng salita ng Diyos sa ating pamilya, sa ating mga anak. Para sila at pagdating ng araw, ay meron na silang rooted na sila sa salita ng Diyos. So before we speak, before we declare, let us align our heart. I-align natin before we speak. Kasi kapag hindi po na-align yung ating puso, bali wala po yung ating masasabi. Power doesn't come from eloquence, but from the intimacy with Christ. Yun po yun. Yung intimacy natin sa Panginoon. Laging nariyan ang Panginoon sa Kristo nang ipag-usap tayo sa atin. Kasi no one comes to the Father except through me. Siya yung ating tagapagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya tayo ay nakaka-direct sa ating source. Ang source natin ay si Father. So number 3, prayer, tongues, and prophecy. Sabi ko sa 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14, verse 3 to 4. But one who prophesies speaks to men for edification and exhortation and consolation. For one who speaks in a tongue edifies himself, but one who prophesies edifies the church. So, makikita natin yung distinction. The one who speaks in tongues edifies himself. The one who prophesies edifies the church. So, one prophetic word from God can accomplish more than a year of praying. Sa tagal-tagal mo nang nananalangin, but sa sinalita ng isang kapatid mo na nag-prophesy at sinagot ang iyong panalangin, at ito ay nangyari. Nakita po natin yan. Kaya kung pag may nag-speak in tongues dito sa church, it edifies itself. Bakit po sinasabi ni Paul ko? Kailangan mag-pursige din tayo na mag-prophesy. Kasi it edify the church. Hindi lang po yung sarili. It edify the church. The body. Amen? Kasi ang Panginoong Hesus nagbigay ng ministry sa church. Ano po yun? Prophets, evangelist, apostle, pastor, and teacher. To edify the church. To build up the church. Yung function at ang sentro nito ay Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, makikita natin kung ano ang kulang sa loob ng church. May teacher, may pastor, may apostle, may evangelist. Baka meron tayong prophetess. Prophetess Michelle. Nothing is impossible to God. Kasi nga po, si Amos, ay isa lamang pong farmer. Pero tinawag siya para mag-prophesy sa northern kingdom ng Israel. Amen. At yun po, ang nag-speaking tongues si Pedro, filled with the Holy Spirit, nang siya ay magsalita sa makapulungan sa Pentecost, Acts chapter 2, makikita po dyan, ilan po ang naligtas?
3,000. Makita niyo po yun? Sa isang beses niya lang nagsalita. Ilan ang naligtas? 3,000 na prophet. Ganon ang power ng salita ng Diyos. Ang power establish. Kasi ang nag-establish sa kanila sino? Si Jesu Cristo. And empowered by the Holy Spirit. So, the moment that they speak, thousand agad. The moment they speak, ang salita ng Diyos ay tinuro sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ilan ang naligtas? 5,000. Marami. Ang salita ng Diyos ay nagpatuloy hanggang sa nakaabot dito sa atin. Kaya, it was revealed. Amen? It reveals in the New Testament dahil ang ating Panginoong Isus na iaalay, siya iaalay ang sino ba? Simeon. Kasi sabi niya, and the Holy Spirit is with him. At sinabihan siya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita yung Messiah. So, nang dumating si Jose at si Mary, makargal niya ang Panginoong Isus, siya ay nagpasalamat sa Panginoon. Pwede na siyang mamatay. You can dismiss yourself back. Kasi nung panahon nila, ang mga Pharisees, Sadduceo, mga legalistic. Sinabing legalistic, yung rules, law, yun yung tinitigan nila, hindi nila tinitignan. Yung gawa ng Panginoon. Kalilimutan nila yung mga nahihirapan, mga dukha. So, pray and thanks edify ourselves. Prophecy edify. So, alam mo, God is establishing either one of us in a different function of the church. At huwag po kayo matakot. Hayaan yun. Tutulungan kayo ng Holy Spirit at siya magtuturo sa inyo kung ano ang dapat yung gawin. Gaya ng ginawa kay Samuel. Number 4. Presence of God in prayer. Exodus chapter 33 verse 14 to 15. Sabi po sa Exodus chapter 33 verse 14 to 15. And he said, my presence shall go with you, and I will give you rest. Then he said to him, if your presence does not go with us, do not lift us up from here. So God is with you. Prayer is not a formula. Prayer is not a formula. It's communion with God. The goal is not just talking, but touching His presence. So kapag nanalangin tayo, huwag tayong umalis agad. Tayo'y manahimik hanggang sa dumating ang presensya ng Diyos. Dahil ang pag dumating ang presensya ng Diyos, yan dumarating yung kaya ako sabi ni Moises, nagsalita na sa kanyang Panginoon, I will give you, pupunta ako sa iyo, I will give you rest, sasamahan kita. Pero sabi ni Moises, pag hindi mo kami sasamahan, huwag mo ako ipadala doon. So, ganoon din sa atin.
The moment na kapag nangusap sa iyo ang Panginoon, sasamahan kita sa ganitong lugar. At ako'y sasayo. Susunod ka ba? Lord, huwag mo akong iiwanan. Hindi ako pupunta doon kapag wala ang iyong presensya. So without God's presence, words are powerless. Mamaya ikaw mismo nagpunta doon, kundi pinag-uutos sa iyo ng Panginoon. So the moment na nagsasalita ka, your words is powerless. But with His presence, words na sinasalita mo, carry heavens authority. Meron kang backup mula sa langit. Kasi ang Diyos ang nagpadala sa iyo at siya ang nagsasalita sa iyo. Ano ang dapat mong ikatakot? Ano ang dapat mong ikatakot sa mga tawanan na away? When God is already secured you in His hand. So, patulad nitong microphone, kapag ito ay walang battery, ito ay walang power o source. Pero kapag ito ay meron, nakita naman po natin, may power. So don't rush in prayer. Linger until His presence fills the room. Huwag tayong malis hanggat hindi dumarating ang presensya ng Diyos. Darating at darating ang presensya ng Diyos. Ano ang kailangan mong gawin? Mag-hintay, tahimik. Kasi meron talagang still small voice na magsasalita. When His presence rests with you, your words carry very weight. Lahat ng sasabihin mo, ito ay mangyayari. Amen po. Number 5. The responsibility of prophetic authority. 1 Corinthians 14, 39, 40. Sabi po dito 39. Therefore, my brothers and sisters, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongues. Yan po. Therefore, my brothers and sisters, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongues. But everything should be done in a fitting and orderly way. So, kailangan po, orderly. Merong kaayusan. Kasi kapag may nag-speaking in tongues, tapos magugulong, nagkakaanohan na, wala. So kapag may nag-speaking tongues, meron na, nag-i-interpret. Kailangan nasa ayos. So, kapag ikaw ay nagpapapasay, it edify the church. If you speak in tongues, it edify yourself. So, prophetic words carry great power. Kaya ako sabi nyo na great power comes great responsibility. But with power comes responsibility. God attached His reputation. Amen? Naka-attach yung reputation ng Diyos. Dala-dala mo. Kaya hindi ka kikilos o hindi ka gagawa nang walang salita ng Diyos sa iyo, kasi kapag ikaw lang mismo at hindi naka-attach sa iyo ang salita ng Diyos na nais ipabati sa lahat, ikaw mismo ang masisira. Kasi sarili mo lang lakas, sarili mo lang gawa, hindi na gawa ng Diyos. At kapag ang reputation ng Diyos ay nasa iyo, dala-dala mo,
ay anong salita mo. It carry weight, may bigat. It can create, it can transform, it can establish oneself. Sa nakakarinig nito, ano ba ang kanyang dinadala, yun ay sasagutin. Yes. Amen. Paano mangyayari yun? Kailangan ang gagawin mo, salitain mo. Hindi makakakilos ang Panginoon kung ikaw ay tataan lang bigyan mo. Kaya kailangan mukhang ibigay para ang salita ng Diyos ay mag-prosper. Kaya nga po, bago tayo start, we read the first Samuel kasi yun ang nais ng Diyos sa atin, ma-establish tayo. Pakita natin na every one of us in this church is being established, equipped, accordingly sa ating hunger. Kung anong ministry meron pinagkaloob ang bawat isa sa atin, sa tulong ng Holy Spirit. So prophetic words carry great power. God attached His reputation to the words He speaks through us. So prophecy must be delivered with humility. So nagpapapasay ka pero nagmamatas ka. Ano na nakikita doon? Sa'yo lang yun. Kasi nagpapataas yung pagpapapasay mo. Kasi marunong ka mag-prophesy. Marunong ako mag-prophesy. Sino ang tinataas mo? Ako. Kasi marunong ako. Hindi siya nang mula sa Diyos. Kundi ako. Amen. Dahil magaling ako. Ako ng ako. Ako na lang lagi. Amen. Hindi po ganun. Sa lahat ng gagawin natin, maliit mo lang o malaki, ang pangalan ng Panginoon ang ating itataas. Sa Kanya lamang po nararapat ibalik ang lahat ng pakulihan, araw at kapilaan. Dahil tayo ay Kanyang servant. Walang mataas dito, kundi Ang Panginoon sa Kristo lamang. kaya po, nakita natin, isang lawyer, they represent their client. Every word matters. Kasi kapag ang lawyer na nagsalita yan, ano pa ginagawa ng lawyer? Pinagtatanggol yung kanyang kliyente. So kapag yung salita niya ay mali, ibig sabihin nun, talo yung kanyang kliyente. So kapag ang lawyer niya isang matalino, established, alam niya yung kanyang sinasalita, alam niya na ang kanyang kliyente ay mananalo. Sino ang lawyer niyo? Guys. Ayan ang ating lawyer. Walang pakakatali dyan. Kaya hindi natin kailangan pagdidatihan ang salita ng Diyos. Ama po. Kasi isa lang ang tinuturo ng Biblia. Ha? So handle prophecy with reverence, with humility. So stay humble, faithful, and careful with the words of God and trust with it. So kapag may sinalitaan ng Diyos sa iyo, you must be very careful with it. Bakit po? Kasi baka, maagaw, ng kaaway ko. Dahil ang kaaway ko, kapag ibinigay na salita ang Diyos sa iyo, nandiyan yan sa labas.
nag-aabang aagawin na agad yan. Minsan nga, wala pa. Hindi pa natatapos ang gawain. Inaagaw na kaaway yung salita ng Diyos. So, we must be very careful sa ating nakukuha ang salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos na po, ito yung pagyayamanin natin. Huwag natin hayaan na yung sagot ng Diyos sa atin ay makuha. Ay pasalamat ka na sa tagumpay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya huwag mo nang hayaan na ito ay maagaw ng tao. Wala kang dapat katakutan kasi ang lawyer mo ay ang Diyos. Ang Panginoon sa Kristo. So number 6, makikita po natin, dito makikita po natin yung true prosperity. It's not about money or material things. Kasi makikita po natin ito last time about Amos, about Jeroboam II, 40 years sila na tagumpay. Political, lahat. Nagtagumpay sila sa bawat battle. Nag-prosper sila. Pero sa mata ng Diyos, hindi sila nakalagpas. Ibig sabihin ko, kapag ikaw ay nagpa-prosper, hindi lang po material things. Nagpa-prosper ka in relationship with Him, in good health. Yung lakad mo kay Kristo ay hindi ka naalis. Kaya lahat ng ginagawa mo ay nagtatagumpay, hindi lang isang beses. Lahat ng gawin ng iyong kamay, hawakan, lahat ng iyong ipanalangin ay nangyayari. Ibig sabihin nun, nagpa-prosper ka. Dahil ang nagpa-prosper sa'yo, yung salita ng Diyos, umikilos sa'yo, sa tulong ng Holy Spirit, at mamanifest ang lahat ng sasabihin. The way you speak, it transforms. The way you speak, it carries life. The way you speak, ikaw ay nagkakarumpay sa lahat ng iyong dapat. Kaya nga sabi sa Joshua 1:8, this book of law shall be meditate day and night. Anong susunod doon? Magpo-prosper ka. Pero hindi sinabing, kasi yung material things, it shall be added unto you. Kaya ang dapat mong unahin ay ang Panginoong Kristo. Seek ye first the kingdom. Sino ang hari ng kingdom na ito? Sino ang king? Sino ang Lord mo? Dito sa mundo, there are many lords. But the only Lord is the Lord Jesus Christ. Okay? Lords of lords. Kings of kings. Ang bawat isa sa atin, king. Pero ang nag-iisang king at naghahari sa lahat ng kings ay ang the Lord Jesus Christ. Sabi sa Isaiah 54:17, no weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. So through prosperity, through victory, if you're being established by God, ibig sabihin, no weapon forged against you will prevail. All will prosper. In the mighty name of Jesus. So, anong dapat natin katakutan? Di ba po wala?
Natatakot ka sa bayarin? Natatakot ka sa kapitbahay mo, sa kapwa mo? Matakot ka sa Diyos? Sa ginagawa mong kasalanan? Nagpapatuloy ka pa? Isa kang lingkod ng Diyos. You are my servant, yet nothing changes in your life. Inuuna mo ang bagay na hindi dapat. Wala na akong time sa inyo. May magbuklat ng salita ng Diyos, wala na. Nauuna na ang ano man ang dapat unahin. Ay napapaniwala na ang Diyos. True. Oo. Nangyayari po yan. Dahil sa sobra ng pagod, wala nang time. Manalangin, wala nang time magsalita ng Diyos. Dahil ang trabaho natin, konti na lang, isang oras na lang, 24 hours na. Minsan nga, nagtuloy-tuloy pa eh. Sasabihin nila, I can do all things through Christ who strengthened me. Pero ano yung ginagawa mo? Ikinasisira ng katawan mo kasi yung ginagawa mo ay hindi naman para sa Diyos. Para sa iyong sarili. Kasi anong inuna mo? Si Mamon. Yan ang dalawa eh. Kung matatandaan nyo, Jesus acknowledged ay kami Diyos. Diyos ang money. Yan ay si Mamon. At yung Diyos, yung isa Diyos. So, meron dalawang Diyos. God of money, si Mamon. So, kapag inuuna natin ang money, ibig sabihin, inuuna natin si God of Mammon. Kapag inuuna natin ang Diyos, praise God. The Lord is very grateful. And all we do will prosper. Amen? When your words established in Christ, kapag po tayo ay na-establish sa salita ng Diyos, they dismantle the enemy's trap, enemy's lies. Pakikita mo yan. Ipapakita sa iyo ng Holy Spirit kung gaano ang Holy Spirit nagsalita kay Simeon na hindi ka mamamatay kapag hindi mo nakikita ang Lord, the Messiah, ay hindi ka mamamatay. Ganon din po yun. When you are equipped in Christ or rooted in Christ, patidismantle mo ang gawa ng kaaway. Makikita mo ang trap na yan. Makikita mo pa lang sa tao na kapag nandayan siya, i-reveal na sa iyo ng Diyos. Bakit siya nandiyan? Either hihingi siya ng panalangin or may iba siyang intention. And we must be very vigilant. Kasi pwedeng ikaw ang sisiraan. Either. So, we must be equipped and established in Christ. Kaya nalaman natin, ang Diyos ang kasama natin, God is with you. Hindi tayo matatakot. Kahit ano pa ang problema tumarating sa atin. Kasi lahat ng ito, nangyari na to. Nangyari na to. At ang Diyos pa rin ang nagtagumpay. So the word established in Christ, they become weapons of victory. It becomes weapon of victory. Pagtatagumpay ka sa iyong kaaway, it break change. Yung mga kadena sa iyong katawan, sa iyong buhay,
yan ay masisira. Kung gaano ang kabigat ang iyong dinadala, it already inalis na yan. Inalis na ng Diyos yan, sinira na ng Diyos yan. So whatever curse sa buhay mo, it already broken in the name of Jesus. Kung bakit ka naghihirap ngayon, baka may nag-curse sa iyong pamilya, in the name of Jesus, it already broken. In the mighty name of Jesus. You are healed. They release healing and they release restoration. So the Word of God is life and spirit. So when you speak, it restores, it brings back life. Ito'y nagbibigay sa atin ng init, ng fire sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya huwag nating hayaan na tayo madala sa isang salita ng isang tao na ikasisira natin. Tignan natin ang mas dakilang salita ng Diyos. Dahil ito ang nakapagbibigay buhay. At ito ang nakapagbigay ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos ay ang salita ng tao ay mapakulang yan. Sinasabi niya lang yan. Pero kapag ang salita ng Diyos ay nag-manifest ng bunga, ito po ay long-lasting. Ito, magbubunga ito ilang doble-doble pa sa buhay mo. Kaya nga po, sabi niya ng Panginoon, if you abide in me, and my words abide in you. So magbubunga yung salita ng Diyos sa buhay natin. It will bring more fruit. So, ano makikita natin doon sa Jeroboam 2, yung pagkahari niya, pagkahari niya sa Israel? Not all win, o lahat ng tagumpay, ay masaya. Kasi sila nagsasaya eh. 40 years sila ay nananalo, pero ang presensya ng Diyos ay wala sa kanila. They lose eternity. The true victory is being established in Christ. Your relationship, your intimacy with Christ, you and true victory. Not all material things. The true victory is the intimacy with the Lord Jesus Christ. Kasi kapag yun ang nangyayari, you can ask directly. Amen? Ask. And it shall be given. Parang katulad yan, ang isang company, kumikita ng milyon. Pero kapag meron sa isa doon, ay may isang kurap. Nakita niyo, kumikita ng milyon, pero sa loob, makikita mo yung sira. Ganun din po, sistema ng Philippines ngayon. Kaya tingnan natin, sabihin nila na maraming nangyayari, pero ang Diyos na mismo na mapakita sa mga tao. Kasi kung ano ang ginagawa ng tao, yan ay lalahat ng Diyos. Dahil walang may tatago pagpakailanman. Yan ay lalabas ng Panginoon. Kasi ano ang nakikita ng Panginoon? Naghihirap ang mga tao. Ang panahon nang dumating ang Panginoon Jesus rito, anong nakita niya? Marami ang naghihirap. Marami ang may sakit. Marami ang nagugutom. Ganun din ang nangyayari ngayon. Marami ang naghihirap. Marami ang nagugutom. Marami ang may sakit. Kaya nga po,
God is being established sa kanya. I-establish na tayo para tayo ay ma-equip at darating ng araw tayo ay lalabas. Kasi po, the moment that we speak, it will restore the broken lives. It will restore the broken relationship of every marriage, family. Walang imposible sa Panginoon. Kung totoo kang lumalakad sa Kanya. Kung ikaw ay totoong lumalakad sa Kanya at nakikita mo walang sagot, ay baka merong mali sa puso natin. Ano ba yung motibo natin? Ano yung nangyayari sa buhay natin? Baka ito yung time na tayo ay mag-reflect. Hanapin natin ang Panginoon. Yung first love natin, baka wala na. Kasi dati nga po, wala pang semento, ang first love mo, ang church mo nasa bundok. Lalakarin mo ang church, 2 bundok, makarating ka lamang para ikaw ay makapagdinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Pero ang church ngayon ay bumaba na. Katabi na lamang ang church, pero late pa. Even kahit ako po, nagkakapalit. Kasi, first love natin, baka wala na. Eh, nung dati wala pang sasakyan, ang sasaya pa natin maglakad sa putik, ay pag umulan, talagang putik ang mundo. Eh ngayon, sementado na, eh sasakyan na tayo. Makukuha na natin pagpunta kung saan saan. Nalilimutan natin ang first love natin sa Diyos. Amen. Parang sarap balikan yung mga nakaraan. Kasi wala pang gadget nun eh. Talagang yung pagpusige natin, padala natin yung ating mga anak sa Diyos. Saya, balikan ng paraan. Pero, ang technology ngayon, mabilis. Ang bilis ma-adapt ng mga bata. So, kailangan din po ang mga bata ay mabilis maka-adapt ng salita ng Diyos. Ito, huwag natin hayaan na sila ay ma-adapt ng teknolohiya. Please, sila po ay ma-adapt ng salita ng Diyos. Kaya po natin. Kasi po tayo na-establish sa salita ng Diyos. Ayun po, baka tayo ay nadadala na rin ng mga gadget. Amen? So, we must kailangan natin magpigil. Mag-fasting tayo. Baka yung laman na yung lagi nag-ahari sa atin eh. Yung laman na yung nag-ahari, imbis na yung spirito yung nag-ahari sa atin. Kailangan may equip tayo, may establish tayo. Hanapin ulit natin yung unang pag-ibig natin sa Panginoon. Na tayo sarap-sarap na magpuri. Na kahit walang instrumento, ay tayo ay nakapagpuri sa Kanya. Amen? Nandiyan pa po ba tayo? Last one. Words matter, but words in Christ do more. They create, they transform, And they conquer. so let us be rooted in Christ. He is the one Who established us. guard our tongue. Avoid careless, fleshly speech.
Kasi po yung pinipitawan natin salita, careless speech natin, yan tayo, nag-judge. Panginoon. Desire prophecy to edify the church, not just ourselves. So, desire natin mag-prophecy to edify the church. Hindi naman po tayo na yung mag-aarte, mapakikinabang kundi yung buong church. Sino ba ang nagnanais na ma-edify yung church natin? Di ba po? Lahat naman. Kasi kapag nakita natin na kapag nakilos ang buong church, nagkaisa, at tayo ay lumabas at magpakain sa mga nagugutom, ang nag-glorify ay hindi tayo, ang Panginoong Jesucristo. Amen? The moment ang salita ng Diyos ay dinala natin sa labas, ang nag-glorify ay hindi tayo, ang Panginoong Jesucristo. Amen? So seek His presence, wait until His Spirit fills the room. Speak boldly. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa kapwa mo. Matakot ka sa Diyos na siyang sumisira na ay kaluluwa. So knowing heaven, back up our words. Kapag alam mong ikaw ay ginagamit ng Diyos at ikaw ay pinadala niya, meron kang papa, meron kang lawyer, meron kang katuwang, helper, the Holy Spirit. So, wala na tayong dapat pagkakaroon. Kasi alam mo, kasama mo ang Diyos. God is with you. So, sabi po, ito last verse natin, 3:16 ng Colossians. Let the word of Christ dwell in you. Amen po, in the mighty name of Jesus. Amen, amen. Church, this is the season of divine visitation of God. God is establishing His people so that our words will not fall to the grounds. Ibig sabihin po, lahat ng ating sasabihin ay mangyayari. Dahil bibisitahin ka ng Panginoong Jesucristo. Siya ay magsasalita sa iyo. Kaya po mga kapatid, this is the time na tayo ay magpakatotoo sa pagpilitid sa Diyos. Ibalik natin yung first love natin. Kasi hindi makakilos ang Panginoon sa buhay natin kung marami tayong dinadala sa ating isip. Ibigay natin sa lahat na ito sa Panginoon at ang Diyos ang bibigay sa atin ng rest. Rest unto Jesus. Kapag ikaw ay nag-rest sa Panginoon, kahit may mga problema ka, alam mo na meron kang Diyos na tutulong sa iyo. Let us rise and those established in Christ, speaking words that heal. Nagsasalita ng may kagalingan. Kagalingan sa katawan, hindi sa kagalingan na kung meron tayo, kung anong magaling ako, kundi kagalingan sa mga may sakit. Kung anong meron sakit sa iyong katawan, you are already healed. Pinagaling ka ng Panginoon, matagal na. You already restored. Ni-restore ka na ng Panginoon. At binigyan ka na niya ng bagong buhay. So, when Christ established your words, nothing can stop their fulfillment. You are established in Christ, your words, walang makaka-stop na. Ang makapagpapatigil lamang niya ay kung sino lang din ang nagsabi sa iyo. Amen? So, established in Christ. And the power of words will speak and it will create healing, restoration, clean life. By the works of the Holy Spirit, that is in deposit na sa atin ng Panginoon. Amen po? Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakila ka aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupurit ka salamatan ka namin, O Lord, sa umagang ito, because you are good and mercy.
because you are good and mercy sa amin, Panginoon. Na binibigyan mo kami ng panibagong opportunity, Lord, na magbalik sa iyo, Panginoon. Our first love, Panginoon, Lord. Lord, we thank you for your word, Panginoon, sa oras ito. Dahil tunay, O Diyos, narito kami, Panginoon, hindi sa anumang bagay, Panginoon, kundi kami ay ma-establish sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Upang, Panginoon, ay sa bawat salita namin, Panginoon, sa bawat salita na aming bibigkasin, Panginoon, it will create healing sa nangangailangan, Panginoon. It will create, Panginoon, restoration sa buhay nila. It will bring light, Panginoon, sa nasiraan ng buhay, Panginoon. Nawawala ng pag-asa, Lord. Lord, you are the one who can answer everyone's prayer, Lord God. Use our lips, use our tongues, Panginoon. Kami mga servant ko, Lord. Ikaw, Lord, ang siyang maparangalan, mataas sa buhay namin, hindi, Panginoon, ang aming buhay. Sapagkat kung wala ka po sa Panginoon sa aming buhay, wala kami magagawa. Kaya, Lord, ang salita ng Panginoon sa Kristo ay mag-dwell richly, Panginoon, sa aming puso at isipan, Lord. Na wala kami ibang bago, hindi Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang mataas, ikaw ang madakila. Kaya alam ko, Lord, na paglabas namin, Panginoon, sa pintuan nito, Lord, you are securing every one of us, mula sa matanda hanggang sa maliit na bata. You are protected every one of us, Panginoon. Thank you for your hedge of protection and thousands of angels that you have charged over us. Thank you, Father, for being a good Father, Panginoon, sa every one of us. Panginoon, kahit na kami ay nagkukulang, nagkakamali, Panginoon. Kahit kami ay nakakagawa ng mali, nakakalimot, subalit ikaw ay nariyang pa rin, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isa. Purihin ka, kakilahin ka. Kulang ang aking salita, Panginoon, sa iyong kaputihan, sa iyong biyaya, purihin ka. Panginoon, your word manifests sa bawat puso ng bawat sa Lord. Ikaw ang mag-hari sa puso ng bawat isa, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming tinataas. At lahat ng papuri pagdakila ay sa iyo lamang po namin inaalay sa pangalan ko ng iyong anak na si Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah.